Sa gitna ng nagpapatuloy pa ring pagtaas sa presyo ng petrolyo, mas pinabibilis din ng mga ahensya ng pamahalaan ang pagtugon sa krisis na pinapasan ng mga nasa sektor ng transportasyon. Kaya naman ngayong araw, sinimulan na ng Department of Transportation ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga PUV drivers at operators kung saan naabot sa higit 245,000 ang mga benepisyaryo. Si Graciela Corazon magbabalita. Sinimulan na ngayong araw ang pamamahagi ng DOTR fuel subsidy para sa mga public utility vehicles or PUV drivers at operators mula sa Department of Transportation or DOTR, katuwang ang Department of Social Welfare and Development or DSWD. Inihayag ni Department of Transportation DOTR Secretary Giovanni Lopez ang pagsisimula ng pamamahagi ng tulong pinansyal para sa iba't ibang sektor ng pampublikong transportasyon sa bansa. Ito ay bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta ng pamahalaan sa mga labis na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa sektor ng transportasyon. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, 2.5 billion ang approved SFP budget na inilaan ng pamahalaan para sa iba't ibang sektor ng transportasyon. Tinatayang nasa 245,066 drivers beneficiaries at 1,180,783 na PUB operators ang makatatanggap ng subsidiya. Basta po maibigay ang NCA sa DOTR ay kaya namin simulan last week ng Marso. So March 18 po, naibigay sa amin ang NCA in the amount of 2.5 billion. Kaya po March 19, we downvoted the amount to LTFRB. At ngayong araw po, nasimulan na po natin ang pagbibigay ng subsidiya sa ating mga targeted beneficiaries. Dagdag pa nito, maaari pa na madagdagan ang bilang ng mga benepisyaryong mabibigyan ng fuel subsidy mula sa DOTR. Sa datos na inilabas ng DOTR, makatatanggap ng 10,000 ang mga bus operators, habang 5,000 naman para sa kanilang mga drivers. Para sa mga minibus, 9,000 ang inilaan ng pamahalaan para sa mga operators at 5,000 naman para sa mga driver. Ang mga point-to-point o P2P operators ay makakakuha rin ng 10,000 habang 5,000 ang para sa kanilang mga driver. Ang mga school transport operators at drivers ay parehong makatatanggap ng 5,000. Sa sektor ng taxi, 2,000 ang ibibigay sa mga operator habang 5,000 naman sa mga driver. Para naman sa mga modern at traditional public utility jeepneys or PUJs, 10,000 ang makukuha ng mga modern PUJs operators at 1,500 naman para sa kanilang mga driver. Sa traditional PUJs, 5,000 para sa kanilang mga operators at 1,500 naman para sa kanilang mga drivers. Ang mga PhilCab operators ay makatatanggap ng 5,000 habang 100,500 naman para sa kanilang mga driver. Sa Transport Network Vehicle Services or TNVS, parehong 1,500 ang ilalaan para sa mga operators at driver. Samantala, para naman sa mga UV Express sector, 10,000 ang matatanggap ng mga modern operators at 5,000 para sa mga drivers. Para sa traditional UV Express, 5,000 ang para sa operators at 5,000 din para sa mga driver. Ia-anunsyo naman ng pamahalaan ang tulong pinansyal para sa mga tricycle at delivery services pagkatapos ng Semana Santa. Makukuha at matatanggap ng mga tsuper ang kanilang subsidiya gamit ang fuel subsidy cards, bank transfer, e-wallet accounts at cash check payout. Kasunod nito, magpapatuloy naman ang pamamahagi ng ayuda ng mga transport network na galing naman sa Assistance for Individual in Crisis Situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na huwag mangamba kung hindi makita ng mga tsuper ang kanilang pangalan sa payout ngayong araw. Iginiit din nito na hindi pa naman ngayong araw lang ay sasagawa ang distribusyon, may mga susunod pa at maaari rin na magkaroon pa ng special payout day. Hiling naman ang kalihim sa mga benepisyaryong driver at operators na huwag ibuntong ang sama ng loob sa mga payout officers ng DSWD sa mga payout site. As usual, meron itong mga drivers ng TNVS na nagpupunta sa payout site at hindi nila nakita yung pangalan nila doon sa pinublish ng LTFRB kahapon. Hindi nila nakita yung pangalan nila sa mga nakapastil sa mga payout centers. Lilawin lang din namin na ang panawagan namin sa mga TNVS drivers, pag wala ho yung mga pangalan nyo, una, huwag ho kayong mangamba.
Hindi naman ito ang huli at una at huling araw ng payout. Iginit pa nito na bumabase lamang ang ahensya sa listahan ng mga pangalan na ibinigay ng kumpanyang may hawak sa mga ito. Kung may katanungan man o beripikasyon patungkol sa listahan na naibigay, maaari anya na makipag-ugnayan ng mga tsuper sa kanilang Transport Network Company o TNC provider nito o sa LTFRB para masuri ang inyong mga records. Para sa EuroTV News, Graciana Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.